Ang rehimen ng Iran ay muling nakaranas ng hayagang pagkapagod. Niyong Biyernes, Abril 10, 2026, muling naging sentro ng krisis ang Kabisera, Tehran dahil sa ulat ng mga drone na hindi matukoy ang pinagmulan at pagpapaaktibo ng depensang panghimpapawid. Ang tigil putuan ng Iran at Estados Unidos ay nananatiling may kawalan ng tiwala, panggigipit ng militar at senyales ng pagkakabahabahagi sa sistema ng kapangyarihan sa Tehran. Sa kwentong ito, mahalaga ang banggaan ng mga paksyon ng revolusyonaryong gwardiya. Hindi na ito basta ingay sa likod ng eksena. Lumilitaw na itong sintomas ng isang rehimeng na wala ng katatagan habang sinusubukan itong makipagkasundo para sa kaligtasan. Ano nangyari sa aktwal ay ang pagbubukas ng isang political at operasyonal na hidwaan sa gitna ng isang regional na krisis. May mga video sa Tehran na nagpapakita ng taga-suporta ng rehimen na nagtatalo ukol sa tigil putukan at pumupuna sa anumang tila pag-atras. Iniulat ng Street Journal na ang kasunduan ay binabatikos ng mga tapat sa rehimen habang inilarawan ng Guardian ang mga pampublikong debate at pagkailang sa hanay ng mga pro-gobyerno sa kabisera ng Iran. Nakatutulong ito para maunawaan ang bigat ng pamagat hindi lang tungkol sa panlabas na presyon. Ang nakataya ngayon ay isang panloob na tunggalian kung ipagpapatuloy ang komprontasyon o tatanggapin ang tigil putukan na itinuturi ng maraming radikal bilang isang kahihiyan. Sino ang nasa gitna ng tensyong ito? Sa isang banda, ang pangunahing grupo ng rehimen ng Iran at pinakaradikal na paksyon nito. Sa kabila, ang mga negosyador na itinulak sa usapan sa Pakistan. Iniulat na Associated Press na tinanggap ng Iran ang isang 2 linggong tigil putukan at ang pakikipag-usap sa Estados Unidos ay ililipat sa Islamabad. Itinampok ng Reuters ang papel ng Pakistan sa medyasyon at ang mataas na politikal na panganib nito. Para sa mahigpit na paksyon ng revolusyonaryong gwardiya, ang pakikipag-usap na yon ay hindi diplomasya, kundi parang pagsuko. Dito lalong lumalala ang krisis. Kapag nakipagnegosasyon ng rehimen, inaakusahan itong mahina. Kung walang dialogo, mas tataas ang panganib ng bagong paglala ng tunggaliang militar at hirap sa ekonomiya. Saan ito mas matindi? Sa Tehran, sa paligid ng kabisera at sa usapan tungkol sa libre. Ayon sa Reuters, ang tigil putukan ng US at Iran ay nahaharap sa matinding pressure dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon na nagdulot ng tensyon sa kasunduan. Mismong pinuno ng diplomasya ng European Union ang nagsabi na dapat palawigin ang tigil putukan hanggang Lebanon. Ipinapakita nito kung paano sabay-sabay kumakalat ang krisis sa iba't ibang lugar. Sinusubukan ng rehimen ng Iran na ibenta ang ideya ng kontrol, ngunit mas malupit ang realidad. May mga drone sa kabisera, may alitan sa loob, at may internasyonal na negosasyon sa gitna ng putukan. Isa itong eksplosibo, magulo at delikadong sitwasyon. Paano nagiging isang labang pampulitika sa labas ng Iran ang ganitong uri ng presyon? Sa talumpati niya, sinabi ni Punong Ministro Keir Starmer na dapat maging turning point para sa United Kingdom ang digmaan na kinasasangkutan ng Iran at itinulak niya ang bagong direksyon para protektahan ang enerhiya, depensa at ekonomikong seguridad. Kasabay nito, iginiit ni Starmer at iba pang leader ng Europa na patatagin ang rehiyon at tiyaking ligtas ang paglalayag sa kipot ng Hormuz. Dito na nagsimulan yung atake si Reza Pahlavi. Sa mensaheng inilabas Huwebes, inakusahan niya ang Londres ng pagiging kampante sa rehimen ng Iran at hiniling ang pagbabago ng direksyon. Sinabing dapat kumilos si Starmer gaya ni Churchill, hindi ni Chamberlain. Hindi pahapyaw ang kanyang batikos. Matindi at simbolikong mensahe ito. Para kay Pahlavi, ang pagluwag at tigil putukan ng hindi tinutugunan ang revolusyonaryong gwardiya ay nagpapalawig lang ng problema, hindi solusyon. Bakit ito mahalaga ngayon? Dahil ang larawan na lumalabas na yung ika-10 ng Abril ay isang rehimen na pinipilit mula sa labas at nahahati sa loob. Ipinapakita ng naaktibang depensa sa impapawid sa ibabaw ng Tehran kahit walang umaako sa mga drone na hindi ring ganap na ligtas ang kabisera. Pinapalakas ng hayagang pagpuna ni Pahlavi kay Starmer ang panawagan sa internasyonal para sa mas mahigpit na aksyon laban sa revolusyonaryong gwardiya. Ipinapakita ng reaksyon ng mga sektor na tapat sa rehimen laban sa negosasyon na hindi lang panlabas na kaaway ang problema ng Iran. Hinaharap din nito ang sarili nitong pagkakabahabahagi.
Ang huling mensahe ay simple. Kapag ang tiya capital ay nagiging alerto, kapag ang tigil putukan ay agad na napapalibutan ng pagdududa, at kapag ang oposisyon sa pagpapatapon ay tumataas ang tono laban sa London, kapag nakita mo ito, hindi ito katatagan. Ang nakikita ay isang rehimen na nasa ilalim ng pagkubkob, pilit na nagpapanggap na buo habang ang mga bitak nito ay lalong mahirap itago.